Good evening, dear midwives na nakatutok sa ating live session for tonight. We hope that our live session finds you well during these trying times. We would like to provide you with information that is very vital for you in order to provide the best service that we have for our patients. So the title of our live session for this evening is Approach to Managing Pregnant Patients, Postpartum, and Lactating Mothers During this Pandemic Period. I am Dr. Chris Chapadolina from the Philippine Obstetrical and Gynecological Society, and tonight we are very happy to have the President of the Philippine Infectious Diseases Society in Obstetrics and Gynecology, Dr. Erwin de Mesa. Isang gabing may laban, Dr. Erwin. Good evening, Dr. Kristia, and good evening po sa lahat ng ating mga midwives all over the Philippines. No? And incidentally, they have celebrated their International Day of the Midwives yesterday. So happy International Day for midwives to all our midwives in the whole Philippines. So Okay. maraming salamat po no, sa pagtutok ninyo ngayong gabi. Marami po tayong pag-uusapan tonight at makakatulong na alam natin na makakatulong sa ating lahat, no, sa lahat ng ating mga midwives sa gitna po ng health crisis na ito. Okay, Dr. Erwin, we are so eager to share and discuss with you our topic for this evening. I hope this is really an evening of learning, information sharing, knowledge and understanding on how we could provide care for our pregnant women in the context of patient safety and how to protect yourselves and your staff. That's very important to us. I won't keep our dear midwives waiting, but before we begin, let me just go through reminders that if you have questions, please kindly type them out in the comment section so that Erwin and I could address you. Also, a few reminders for our viewers. Our guests are not in any way promoting any brand or product. The views and opinions expressed by the guests do not necessarily state nor reflect those that of EMAP, PSPCM, PSPMCO, PLGPMI, and its management. By participating in this Facebook Live, participants agree and acknowledge the sharing of information is voluntary on their part, and that such information, of course, shall be visible to all live stream viewers. Notwithstanding the foregoing, no personal information shall be collected nor retained by EMAP, PSPMCO, PLGPMI, and our guest speakers. This is in compliance with existing data privacy law and regulations, including that of the Data Privacy Act of 2012 and its implementing rules and regulations. The organizer shall not be held liable for any misinterpretation, misuse of such information voluntarily shared by our participants during the live segment. The administrators have the right in their sole discretion to delete without notice any posts that are inappropriate, abusive, obscene, illegal, disruptive, and or otherwise deemed contrary to the law and public morals. Okay? So, kailangan din natin namang makita yung ating learning goals for this evening para sa ating dear midwives. And these include the following. We need to address the concerns of the midwives in the pandemic area, prevent pregnant women from contracting COVID-19, provide care for our pregnant women in the context of patient safety, protect midwives and their staff, and to mitigate the impact of pandemic on maternal health. Okay? So, diretso na tayo sa topic, Dr. Erwin. Let's now go into the meat of the discussion. Sige po. Okay, so let's now dive into the discussion. So my task for tonight is to deliver some how to enrich our information for our dear midwives regarding the approach in managing pregnant, the postpartum at ang atin pong mga lactating mothers during these trying times of the pandemic ng COVID-19. Okay, so I will just give you a brief background kung ano po yung tinatawag natin na COVID-19 ngayon or yung tinatawag na coronavirus 2019 So yung sakit po ay tinatawag na COVID-19 at yung virus na nagiging sanhi ng COVID-19 or ng coronavirus 2019 yung tinatawag po nating SARS-CoV-2.
Okay? Kaya po siya pinangalanan na SARS-CoV-2 dahil ito po ay nahahawig doon sa dating epidemya rin, no, nung mga nakaraang taon, mga around early 2000 or 2000 to 2003, yung tinatawag na SARS. Okay, so ito po ay isang virus na commonly na nakukuha sa mga hayop, no, at nagpo-produce ng tinatawag na respiratory conditions. Kaya nga po yung mga may sakit ng COVID-19 ay nagkakaroon ng tinatawag na COVID pneumonia. Yung pagkakaroon ng pneumonia ay nagkakaroon sila, no? Ang common nilang mga simptomas ay mga respiratory symptoms kung saan ang most common yung pag-ubo at saka yung kanilang hirap sa paghinga, no? Kasama po ng tinatawag na mga lagnat. Okay? So, ano po ba, no, ang kaibahan nitong COVID-19 na ito, no, na sakit na COVID-19 kumpara doon sa mga dating mga naging sakit na nagko-cause ng pneumonia? Ang dapat po nating isaalang-alang dito na lagi kong i-emphasize, una, yung kanyang mode of transmission, no? When we say yung mode of transmission, paano ba maihahawa yung sakit? Kailangan po natin malaman yon at maintindihan dahil yung mga susunod po natin na pag-uusapan, dun ho iikot yung ating mga pamamaraan, no? O yung measures na ginawa natin para ma-prevent natin yung posibleng pagkahawa, hindi lamang ng pasyente sa kanyang magiging anak, or kundi yung isang pasyente o yung isang babae na manganganak sa mga healthcare workers din, no? Katulad natin ng mga doktor, mga nurses, at para sa inyo na mga midwives. Okay, so yun po yung kinakailangan nating malaman. Ang sakit po na ito, no, ay isang sakit kung saan ang isang tao ay magkakaroon ng mga respiratory conditions or tinatawag natin na COVID pneumonia. Okay? So ang ating Department of Health ay recently nagkaroon na ng bagong classification kung inyong matatandaan nung mga nauunang mga buwan, no, or mga nauunang buwan, no, nung nagkaroon ng sakit na ito, tinatawag silang PUM, no, or yung persons under monitoring, no. Ito yung may mga exposure na walang sakit, or yung tinatawag na persons or patients under investigation. Ito yung mga pasyente na meron na or yung mga tao na meron ng simptomas na maaring COVID-19, no, or ibig sabihin meron na silang lagnat, ubo o yung hirap sa paghinga. Okay? So sa ngayon, ito na po ang ginagamit natin na classification, no? So tinanggal na po natin yung mga PUM or yung tinatawag natin na na-expose, may significant exposure pero walang nararamdaman ng mga simptomas, no? Tinanggal na po natin 'yon. Tinatawag na po natin sila ngayong suspect, probable or confirmed. Kailan po natin sasabihin kung ang isang tao ay suspect, probable or confirmed? Pag titingnan po natin itong tatlong ito, ang lahat po sila ay kinakailangan na merong simptomas na nararamdaman. So mas madali na po natin makikilala ang mga pasyente na dapat nating ma-identify dahil sila po ay nagtataglay ng mga simptomas. So tinatawag po natin silang suspect, no? PUI suspect kung sila ay nabanggit ko nga po, may ubo, no? Maaring may lagnat, maaring may sipon o nahihirapan huminga, no? Ito pong nakakaraang at least, no, in the past 2 weeks na nagkaroon sila ng biglaang ganitong kondisyon, no? Sila po yung mga tao na wala pang test kaya tinatawag silang suspect, hindi pa ho na kukumpirma or na-verify na sila ay may nagtataglay ng ganitong virus. Dahil kung titingnan po natin, commonly, yung ubo, yung sipon, no, pwede po siyang maging kondisyon din ng mga ibang respiratory conditions, no? Maaari namang magkaroon ng ubo, ng sipon ng isang tao pero hindi naman necessarily COVID-19. Okay? So yung tinatawag po nating PUI probable or probable patient, no? Sila po yung meron ng test na ginawa. Pero yung kanilang test ay hindi makapagbigay ng tamang classification o yung tinatawag natin na inconclusive yung mga results. So nararapat pong ulitin, no, yung kanilang mga test. So habang hindi pa nauulit yung test or meron din yung pagkakataon na hindi pa magagawa yung test, then tinatawag po silang probable or mas malaki or may posibilidad, no, na sila ay maging positive ang test nila pagka inulit. So yung huli po, yung confirmed, ito po yung mayroong test, no? So meron na hong laboratorio at yung laboratory result
na magsasabi na sila ay may COVID-19, yung tinatanggap pong test, no? Ito po yung tinatawag natin na PCR test. Okay? So ito po yung test na available lamang para malaman kung ang isang tao ay nagtataglay ng COVID-19 or hindi, no? So ang isang tao po na may confirmed COVID-19, maaaring may malubhang kondisyon, maaaring may ubo, may sipon, hirap sa paghinga, pero meron din po yung tinatawag natin na mild or minsan yung iba halos walang nararamdaman na mga simptomas. Pero pagka may laboratorio na PCR ang ginawa at sinabing sila ay COVID-19 positive, yun po ay kapanipaniwala at talagang sila ay ile-label as confirmed na positive. Okay? So tingnan po natin yung susunod na slide, ano? So na-classify na po natin, ano? So na-classify na natin ang ating mga pasyente. So ano naman po ang susunod, no? Para hindi ho natin dapat katakutan. Pagka ho na-classify ang ating patients, madali pong malaman dahil dapat sila ay may mga symptoms, no? Pero kailan po natin iisipin kung ang isang tao ay maaaring magkaroon din ng ganitong sakit, no? Especially sa ating field sa pagpapaanak, no? Maraming pagkakataon kasi, no, na ma-expose tayo lalo na ang mga midwives, no, kasi ang mga pasyente natin ay pumupunta hindi dahil sa kanilang kondisyon, kung hindi dahil hirap silang huminga or hindi dahil sila ay may lagnat, kundi dahil sila ay nagle-labor, no, or sila ay manganganak na. So sometimes hindi naman nila napapansin na sila ay nagtataglay na pala ng tinatawag na COVID-19 infection. Okay? So ile-label lang po natin, no, na close contact ang mga tao kung sila po, no, number one, ang isang tao ay may kasama, no, kasama niya sa bahay yung isang tao rin, no, na may COVID-19, no, confirmed na may COVID-19. So kasama niya to sa bahay, or second, meron siyang direct physical contact. Ano po yung direct physical contact? Yung pakikipagkamay, no? Or yung pagbati, yung pagbeso-beso. Kaya minsan maiintindihan po ninyo, no, kung bakit sinasabi ng ating Department of Health, no, yung mga prevention measures, dapat hindi ho muna tayo hahawak, ano? Gagamit tayo ng gloves kasi doon po maaaring mailipat, no? Mailipat yung tinatawag na impeksyon. Dahil nga po ang impeksyon na ito ay respiratory condition, no? So, ang pinakamahalaga pa rin pong mode of transmission ay yung pagkalat ng virus na galing sa kanyang respiratory secretions. Ibig sabihin, yung isang taong uubo or babahing, no? Ay or magsasalita lamang, no, ng malakas, maaari niyang maitapon yung mga virus doon na manggagaling sa kanyang bibig. Okay? So, bakit yung kamay maisasama? Kasi minsan, unknowingly, sanay tayo ang tao na papahid or minsan pag napaubo, magagamit natin yung ating kamay, no, na pangtakip sa ating bibig. So yung virus ay lilipat sa kamay at tapos hahawak tayo ng mga doorknob, hahawak tayo ng gamit ninyo sa clinic, yung inyong mga lamesa, nandoon, ano. So, tas hahawakan ulit ng ibang tao na susunod sa inyo, mahahawa, no, mapupunta sa kanila yung tinatawag na virus, no. So a person having unprotected direct contact with infectious secretions, importante din po na inaalam natin during history taking pag darating ang ating mga pasyente, ay inaalam po natin, no, hindi lamang kung meron silang simptomas o wala, hindi lamang po natin inaalam kung sila ay may history ng travel, no, o yung nanggaling sila sa ibang bansa or nanggaling sila sa isang area like ngayon, naka-lockdown po tayo, ina-identify po natin, no, na ang Metro Manila, no, ay napakaraming cases. So kahit actually saan tayo magpunta, mali-label natin na maaring magkaroon ng isang tao ng exposure. Pero kailan natin sasabihin or iisipin na ito, no, ay talagang significant yung tinatawag natin na exposure. Okay? So una, yung hindi po tayo nagwe-wear ng mask, no? So, alam natin na COVID-19 yung pasyente, pero nakasalamuha natin sila, no? So, pagka yung pagtatabi ng isang tao o ng dalawang tao ay less than 2 meters, no? Kaya yun po yung naririnig natin sa mga
mga babala sa atin, no, or yung mga dapat natin i-consider na social distancing, no, or physical distancing, dapat mas malayo tayo ng mahigit 1 metro. Okay, kasi nga pagka umubo ang isang tao, maaari niyang maitapon yung tinatawag na or respiratory virus, no? Aabot siya ng 1 hanggang 2 metro bago ito mahulog, no, or bago bumagsak sa lupa. So kung magkalapit ang dalawang tao at hindi ka gumamit ng mask, maaari niyang malanghap, no, yung virus bago ito bumagsak sa lupa. So yun yung tinatawag natin na uh, kaya ginagawa, no, or kaya nirerekomenda na dapat magkahiwalay, no, or medyo magkalayo, merong distancing na tinatawag. Okay, so ano pa po, no, very important information, kailangan din alamin po natin yung ating mga pasyente kung ano po yung kanilang nature of work, no, ano ho ang kanilang mga trabaho, dahil maaring baka maliban sa mga healthcare workers na exposed sa ganitong mga kondisyon or viruses, maaari din yung mga ating mga frontliners, no, hindi lamang sa mga hospitals, hindi lamang sa mga facilities, pero yung mga nasa groceries, no, so o kaya yung mga police, security guard, no, so sila ay na-expose sa maraming tao, so during this time, no, baka maaari nilang makasalumuha yung mga tao na merong COVID-19. Okay? So, ito pong mga informations na to ay kinakailangan nating malaman, no, para ma-identify ho natin sino yung ating mga pasyente na nagtataglay ng low risk or high risk for exposure. Kaya kailangan ho natin ma-identify itong mga close contacts na ito, no? Kung ang isa pa pong dapat natin tatandaan para hindi ho natin dapat katakutan din, no, yung ganitong kondisyon, yung exposure po na tinatawag dapat nangyari lamang po recently, no? Ibig sabihin 2 days, no? 2 days bago nag-develop yung simptomas ng isang tao, or 14 days, no, from the time na mawala yung kanyang simptomas. Okay? So, wag po tayong dapat matakot na like nakakita tayo ng pasyente and then eventually ay sinabi naman niya last month pa siya na exposed, no, or may significant exposure. Hindi naman ho dapat, no, natakutin natin ang ating sarili tungkol sa mga ganitong impormasyon. Okay? So, can we proceed with the next slide? Okay? So, knowing, no, alam na ho natin kung paano ang sakit na ito, paano ho siya makakaapekto, paano po siya maihahawa. Tingnan po natin kung ano magiging epekto niya, no, sa ating mga pasyente at sa atin din, no, bilang mga healthcare providers ng mga ganitong ng ating mga buntis, no. So paano natin matitiyak unang-una, no, ang kalusugan ng isang buntis sa gitna ng ganitong sitwasyon na merong COVID-19? Okay? So ang una pong dapat natin malaman, no, kailangan pa rin ho, no, na ipagpatuloy, no, yung regular check-ups na ginagawa natin sa ating mga pasyente, okay? Or sa ating mga kababaihan na buntis at eventually manganganak, okay? So kailangan na maibigay natin yung kanila yung karapat-dapat na pag-aalaga sa kanila. Sa ngayon, ang mga posibleng nangyayari, no, dahil because may lockdown, marami po, no, I'm sure yun ang mga concerns ninyo. Marami pong mga buntis ang hindi nagkakaroon ng check-up, no, primarily dahil hindi sila lumalabas or wala po silang maabutan, no, ng mga doktor or mga midwives para umattend po sa kanila. Okay? So later on, it will be discussed further, no, ni Dr. Krisha in her lecture a while ago. Pero marami na ho ngayon, no, pamamaraan kung paano natin maaalagaan pa rin yung ating mga pasyente na nagbubuntis, okay? Na hindi naman ho mapapabayaan yung kanilang health, no, during these times, at ma-assure ho nila, no, hindi sila magkakaroon ng takot dahil sila pa rin ay magagabayan natin, no, kahit po may mga ganitong concerns. So kailangan nararapat pa rin na itutuloy ho nila yung kanilang mga gamot. Advice pa rin ho natin sila na kailangan ituloy pa rin ho yung mga nararapat na nutrition para sa kanila. Kung ano po yung ibinibigay natin at nire-recommenda natin sa kanila nung wala pang COVID should be continued, no, during these times, no. Lalo pa ngayon na meron pong mga panganib na nararapat lang po na ibigay sa kanila yung enough na pag-aalaga at yung tamang pag-aalaga. Okay? Can we go to the next slide?
So, yung susunod pong katanungan, no, at kailangan natin ma-address para we would know, no, alam po ninyo as a midwife kung paano po ninyo i-explain itong mga ganitong sitwasyon or ganitong katanungan ng ating mga pasyente. So, ang una po nilang tanong, maaari ba, no, maipasa ng isang buntis na may COVID-19 yung virus sa kanyang baby, no? So, ito po yung napakagandang impormasyon na maisa-share natin sa inyo. Sa ngayon kasi wala pa, no? Wala pang matibay na ebidensya na sasabi na maipapasa, no, yung virus sa sinapupunan ng isang nanay, no? Kung ikukumpara po natin ito, kung i-compare po natin ito sa mga ibang pandemics na nangyari noon, katulad po nung SARS, kung matatandaan ninyo, or yung MERS-CoV na tinatawag, no? So, or kung matatandaan po ninyo recently, yung Zika virus, no? So, lahat po ito ay mga viruses, pero especially yung Zika virus in the past few years ago, ito po yung nagsasabi, no, na merong epekto yung virus doon sa kanyang pagbubuntis. Ang maganda po with COVID-19, wala po, no? Wala pa pong evidence with right now na nagsasabi na pwedeng maapektuhan yung kanilang pagbubuntis or yung magiging epekto para sa kanilang anak. Okay? So paano po natin, no? So we have to specify or we have to stress, no, yung preventive measures. Na kahit sila po ay buntis, dapat mabuntis po ang isang tao or hindi buntis, dapat always, no, i-take into consideration natin yung tamang paghuhugas ng kamay, no? Every time that we are doing some things, no, hindi dapat bago tignan ng isang pasyente, no, sa ating clinic, after tumingin ng isang pasyente, dapat laging maghuhugas ng kamay. In such a way, hindi ho natin maililipat yung possible na virus or infection from one patient to another patient, no? Nagiging carrier tayo dahil because of na kakaligtaan ho natin, no, yung mga procedures na ganito, no? Panatilihin ho natin, no, yung tinatawag din na distancing. So, hindi ho dapat tayo nagiging conscious na tayo, no, kung saan tayo po posisyon, no, dahil unknowingly, no, na unknowingly sa atin ho tayo mismo na magkakasama sa isang trabaho, no, maaari ho tayong magpasahan ng maipasa, no, yung tinatawag na virus. As a matter of fact, kahit ho yung mga kumakain, magkakasama kayo sa bahay or sa trabaho, no, pagkakain po kayo, hindi rin po sinasabi, no, na mas nire-recommend po na medyo dapat layo-layo at i-avoid yung pagkukwentuhan para nang sa gayon hindi ho na ipapasa, no, na ipapasa lagi yung possible na infection kasi hindi ho natin masiguro kung sino ang nagtataglay nito. Okay? So, can we proceed with the next slide? Okay. So, yung question nga po na ito, no, is a pregnant woman at risk. So, sinagot po natin yan, no? Luckily, sa ngayon po, wala pa tayong evidence that it can affect, no? It can affect yung yung bata sa loob ng sinapupunan. Okay? As a matter of fact, no, if I may share po, meron na pong mga pag-aaral, no, yung ginawa ni Breslin recently, no, sa New York na nag-involve po ng mga 43, no, 43 women na nanganak po sa kanila, lahat po 'yon positive for COVID, no. Ang pinakamaganda pong nakita nila doon sa pag-aaral nila, no, 86% ay nagtataglay pa rin ng mild condition. Ibig sabihin, kung meron po tayong 20 na katao, no? Kung meron po tayong 20 na katao, 5% lang po doon ang magtataglay ng critical condition. Ibig sabihin yung kailangan ma-hospital ang isang tao at kinakailangang magiging critical ang kanyang kondisyon. So kung may 20 ka na katao, isa lang po doon, no? Isa lang po doon ang magiging critical. At ang mga buntis po, no, ay pareho din po sa general population. So buntis or hindi buntis, pareho po yung figures na pinapakita nila. So ibig sabihin hindi po dahil buntis ang isang tao, sila po ay dapat dapat katakutan at magtataglay ng maging e-expectin natin, no, na magiging malubha. Kaya lang dahil meron ng mga pagbabago, no, na nangyayari sa katawan ng isang buntis, no, physiologic changes, lagi natin kino-consider na ang isang pregnant pa rin o ang isang buntis ay nasa vulnerable, no, population. Sige po, lipat natin yung ating susunod na slide, ano? So, malapit na ang aking kabuwanan, no? Saan ako pwedeng manganak, okay? Ito din po yung isang information na kailangan nating ma-address as early as now, okay? So, marami po tayong mga facilities na dapat
pwede naman tayong manganak. It will be, again, later on, it will be further discussed, no, ni Dr. Krisha in her lecture. But one thing for sure, hindi ho dapat natin i-mislead, no, yung ating mga pasyente. Tayo mismo kailangan ho nating ma-explain na naka-ready po ang lahat, no? Including kayo po. Kailangan natin yung mga midwives sa inyong mga facilities. Okay? Kasi kung sakali po, no, na may choice ang isang babae, no, ang isang manganganak at ayaw niyang pumunta sa hospital para dun manganak, dapat po, no, prepared tayo ang mga facilities para i-address ang inyong mga facilities para sila po ay manganak. Okay? So, kailangan po kasing nakaplano, no? Nakaplano sa kanila yung kanilang panganganak at ito po ay kailangan ninyong mai-address, no? Ang lahat po ng ating ospital ay open pa rin po, no, para sa mga non-COVID patients. Okay? Kaya lang nirerespeto po natin yung mga choices din, no, ng ating mga pasyente. Kaya pwede rin po, no, makakatulong po ng malaki kung sila po, no, ay inyong tatanggapin sa inyong mga facilities. Okay? So, can we proceed? Okay, so puntahan na po natin, no? So kung ang isang pasyente po ay nag-decide na manganganak or sa inyong facility, okay? Ano po ang mga dapat gawing paghahanda, no, ng isang midwife o ng isang komadrona para po sa ating mga kababaihan, okay? So punta ho muna tayo doon sa kanilang mga delivery. Okay? So next. So ito po, no? So ito po yung mga dapat na paghahanda na ating gagawin. So number one, no? So we have to manage yung labor and delivery. So depende po 'yan, no? So meron po tayong mga matatanggap na almost manganganak na, no? Hindi ho natin alam ang kanilang status or meron din po tayong tatanggapin na pwede po silang mag-labor. Okay? So to be safe, no? On the part of safety, let's manage, no, our patients as potential, no, or possible cases of COVID-19. Okay? So ano po yung mga dapat na pag-iingat? So number one, ito po yung mga infection control service infection prevention measures na dapat nating gagawin. So number one, dapat po i-limit natin, no, yung mga taong mag-handle sa kanila. Okay? So, we should shy away. Hindi ho katulad nung dati na pwede kang, like, kung meron hong dalawang nagle-labor doon, no? Hindi ho pwedeng hahawakan mo yung isa and then hahawakan mo rin yung isa nang hindi ka naguhugas, no? So, might as well, no, na meron po kayong directed lang, no? Iisang tao para doon sa isang pasyente, no? At meron ho sanang mag-aalaga din separately from the other. Kung hindi ho yun magagawa, then dapat ho i-observe lang po, no, yung dapat na tamang paghuhugas bago hahawak, no, doon sa isang pasyente. Especially kung ito pong pasyente na to ay nililabel nga po natin na a possible suspect or a possible case, no, of COVID-19. Okay? So ano pa po ang dapat natin gawin? So dapat ho make it gawin na ho nating regular na kayo po ay nakamask, no? Hindi lamang po kayo as a healthcare worker kundi even yung pasyente, no? So lalo na po kung siya ay may nagtataglay ng ubo or sipon, no? Maaring mild lang ang presentation nila, no? At sa assessment natin, maaari namang baka hindi nga yung COVID-19 at tinanggap ninyo sa inyong institution. Kailangan po, no, to be safe, may sipon o wala, dapat naka-mask. Okay? Kasi nga po during the labor and delivery process, alam ko at na ano nyo to, no, na-observe nyo to, yung kanilang ginagawang pag-ire during sa panganganak, no, maaari ho silang magtapon ng tinatawag na virus, no, pag sila ay iire at sila ay maglalabas ng hangin habang sa kanilang pag-ire, maaari po nilang mailabas yung virus at kakalat po doon sa environment ng inyong facility. Okay? So, ano pong pinaka-safe measure doon? Lalagyan lang po natin ng mask, no, yung ating patient para hindi kakalat yung tinatawag na virus, no. So second is we have to prepare the delivery room or the delivery team, no, in other words, no. So I'm very much sure ano ho yung kailangan na paghahanda. So, ang gagawin lamang po natin, maglalagay lang po tayo ng tinatawag natin ng mga PPEs, ano, yung protective personal equipments, no? If you will notice, lipat po natin sa susunod na slide. Okay, so nandito po, no, yung mga halimbawa ng mga PPEs na tinatawag, okay? So, kinakategorize po natin 'yan, no? May tinatawag po tayong level 1, meron po tayong tinatawag na level 2, level 3, level 4, okay? So, yung level 3 po na tinatawag, yun po yung pwede nating gagamitin, no, sa kung ikaw ay magpapaanak na. Okay? Nilagay na po din namin dyan kung level 2, level 1. Depende po kasi doon sa exposure ninyo sa pasyente.
Kung sakaling hindi naman po kayo yung magpapaanak at kayo ay support staff lamang, no, or kaya ay nandun lamang po kayo sa labas dahil kayo po ay part ng triage team, hindi naman po kinakailangan, no, na kayo ay naka-level 3 na PPE. Ano po yung composition ng level 3? Nakalagay po doon, no? So kailangan lang po meron lang po kayong impermeable gown. Ibig sabihin yung gown po na gagamitin ninyo, yung hindi mababasa, no? Kung mababasa, hindi ho tatagos sa inyo. Okay? Para maiwasan po yung posibleng pagkahawak kung may secretions na maaring tumalsik. Okay? Tapos magsusuot lamang po kayo ng mask, no? Preferably meron po kayong face shield na tinatawag at saka yung gloves. Okay? In that way, mapoproteksyonan nyo po, no? Or mape-prevent nyo po, no? Kahit mahawakan kayo ng pasyente, dahil kino-comfort nyo sila during labor, yung kamay po nila na minsan maipapahid nila sa kanilang muka, no? Or sa kanilang ilong, and then mababasa na secretions, maipapahid po nila sa inyo, or better yet, maihahawak nila dun sa inyong delivery table and then mahahawakan niyo dun ho, no? Dun yung process of the transmission. So we just have to be conscious, okay? So next slide. Next slide. So sorry, if I may go back. So susunod na po tayo doon, no, sa positioning, no. So ipe-prepare na po natin yung patient for delivery during this time, ano. So nararapat nga po na yung pinakamadali, no, or yung pinaka komportable yung ating pasyente, no, kung sila ay manganganak. So wag niyo pong tatanggalin yung kanilang face mask, okay? That will actually protect lahat po nung nandoon sa room, okay? So every time po na sila iire or mauubo or maglalabas ng hangin, kukuha ng 'di ba? Kailangan natin silang pairehin, pinapahinga natin sila ng malalim para humigop ng hangin and then mag-blow or magpo-push. So maaari ho, no, na kung sila ay may nagtataglay ng infection ay mailabas ho nila doon sa environment. And lastly, no, kailangan ho tayo mag-provide ng standard newborn care. Okay, so kung ano po yung usual na ginagawa natin, ganun din po yung ibibigay natin para doon sa bata. Okay, so kailangan po natin siyang immediately patuyuin po at punasan, and then we will proceed with the newborn care. Okay, so let's proceed, no? Paano naman po ang gagawin, no? Punta ho muna tayo doon sa mother during postpartum care. Okay, so number one, it is advisable, no, na dapat i-monitor na rin po natin sila doon sa isang room, no? Kasi ayaw nga po natin silang palipat-lipat sa inyong facility. So dapat kung yung facility po niyo, normally after manganak, ililipat po niyo siya sa recovery room or yung isang kwarto kung saan sila magsasama na ng baby, no? Preferably po nire-recommend namin sa isang place na lang, ano, para kung sakali nga na siya ay infected, hindi na ho maikakalat yung infection sa iba pang part ng inyong facility, no? So secondly, during this time dapat pag-uusapan din po natin, ano, yung i-offer yung family planning services, no? Kasi kailangan din po maintindihan ng pasyente dahil ito pong pandemic na to ay hindi ho magtatapos, no? Na pagkatapos ng lockdown tapos na, no? So tuloy-tuloy pa rin po na nandito pa rin ho yung virus, no? Hanggang wala pa po tayong gamot, hanggang wala pa po tayong mga bakuna. So tayo pa rin po, no, ay takot, no, na maaring magkaroon ng ganitong kondisyon. So kailangan kasama po, no, ng ating plano or nung nung ating services, no, yung care, no, na ibibigay sa kanila is may offer po sa kanila yung kanilang family planning. And then ang pinaka maganda po doon ay ang pinaka mainam as well, no, ma-facilitate po natin, no, na sila ay makauwi ng maaga, no, nang sa gayon mas maalagaan po nila yung sarili nila at pagdating po nila sa bahay, dapat po, no, i-assure natin na kaya po nilang ihiwalay, no, yung kanilang sarili, no, kung just in case na sila ay may mga simptomas at magpapagaling sa bahay, dapat alam po nila kung paano yung mga measures, kung paano nila ihihiwalay yung kanilang sarili sa ibang tao. At the same time, kahit wala po silang simptomas, sila din po maturuan natin ng proper isolation, no, or yung distancing sa ibang tao nang sa gayon magiging protected silang mag-ina, no. So let's go to the next, no? So ito po yung tinatawag natin, this will be my last slide, yung neonatal care, no? So kaya ko po diniscuss kanina a while ago yung science, no, with regards to the infection. Kasi dito po iikot, no, yung ating mga measures kung bakit natin nire-recommend yung mga
pagbabago, kung may kaunti man, no, mga kaunti man na pagbabago sa ating mga usual measures na ginagawa. Okay? So number one, ang kailangan ho natin malaman, meron ho silang plano kung paano sila manganganak. No? Kailangan na pag-usapan po natin yon such that makakagawa ho tayo ng tinatawag natin na shared decision. Okay? So bakit po kinakailangan na mayroong shared decision? Kasi meron ho tayong pinoproteksyonan dito, no? Ayaw ho natin, sabi nga natin kanina, ang objective po ng ating management, number one, hindi ho dapat mailipat, no? Kung sakali yung nanay ay may impeksyon, kailangan hindi ho mailipat yung impeksyon sa kanyang baby. Okay? So, yung mga measures po na ginagawa natin regularly, no, sa mga nanay at sa mga nanganganak ay napakaraming mga advantages, no? Yung tinatawag natin na EINC at ang yung kanyang mga components, yung breastfeeding, no, yung rooming in, lahat po 'yan may advantage, no? Kaya lang kailangan ho natin i-discuss ito sa ating mga nanay para meron pong shared decision na tinatawag. Okay? Na mai-explain po natin sa kanila lahat ng mga measures, yung mga principles, no? At para makapag-decide po sila kung ano yung dapat nating gagawin at susundin para sa kanilang mag-ina. Okay? So sa essential newborn care, no, sa EINC po, no, meron po tinatawag na 4 components. So number one, again, i-relate po natin, no? I-relate po natin doon sa tinatawag na mode of transmission. Sabi nga natin, ito yung virus na pagka umubo yung nanay, no, pwedeng makuha from respiratory droplet, no. So every time na during the environment na siya ay nanganak, kumakalat, no, yung virus during doon sa environment o doon sa facility ninyo. Okay? So number one, pagka yung isang component dyan, yung number one component ng EINC, yung tinatawag na thorough drying, no? So tingin ko naman kung sa science po, pagka naman pinatuyo mo yung baby, wala naman ho magiging problema, no? So pwede natin siyang ituloy, no? Sa mga pag-aaral, hindi naman ho siya makakasama. Ang susunod po diyan yung tinatawag natin na cord clamping, no? Or yung yung tinatawag po na properly timed, no, cord clamping and cutting. Normally ho nangyayari yon 1 to 3 minutes, okay? So yung between 1 to 3 minutes, ano ho yung mga principles na dapat nating isipin, no? Pagka lumabas po yung baby at nakakalat yung mga virus, no? So ang gusto ho nating gawin, 'di ba? Mailayo, no? The same way, no, yung principle na sinasabi natin na maglayo ang mga tao. Wag ho munang paglapitin dahil kung ang isang tao ay merong impeksyon, no, or may virus at nailabas niya sa kanyang sa pagsasalita niya o sa pag-ubo niya, maaaring makuha ng isang taong malapit sa kanya. Okay? So yung bata po, dahil lumabas po siya, so kailangan lang natin isipin, no? Ano ho ba yung mga kondisyon, no? Kumusta ho ba yung nanay na manganganak? Umuubo ba siya, no? Hirap ba siya huminga? Tingin mo ba meron siyang nailalabas na virus? Okay? So doon po yung titingnan natin. Doon ho tayo magdedesisyon kung kailangan mong early clamping, kailangan tanggalin mo na or immediate, or pwede naman ho na properly timed or delayed cord clamping, no, maghintay pa ng ilang oras, ng ilang minuto I mean, no, para makuha po niya, no, yung adbantahe, no, yung nung tamang pagputol ng cord. And then lastly, yung tinatawag po natin na skin to skin contact, no, technically, no, wala pa pong pag-aaral with regards to this, no, or very limited, no, at very controversial. Masasabi ko lang po, mapapansin natin, no, na pwede kasi, no, na pag inilapit nga natin yung nanay doon sa yung bata, I mean doon sa nanay during skin to skin contact, baka may mga nakakalat na virus within the environment or maaring sa katawan ng nanay na makukuha ng bata. Okay? So, and lastly, yung tinatawag po na promotion, yung latching at going to your breastfeeding. Okay? So, alam po natin na advantage ng breastfeeding. Okay? So, kailangan ho natin itong i-discuss, no? Maaari hong ma-prevent yung maaring pagkahawa ng bata kung yung nanay po kasi ay nakamas, no? At the same time, no, nakahanda na po siya mag-breastfeed, no? During this time, maaring nakapaghugas, tapos na po siya makapanganak, maaari na po siyang nakapaglinis ng katawan, maaari na po siyang nakapaghugas ng kamay, dahil po kung makukuha pa rin, no, ng isang nanay o ng isang bata yung advantages ng breast milk, no. Kaya lang may tamang pag-iingat. Kaya lang we have to identify, no, kung sino ho yung posibleng nanay na hindi naman makakahawa at sino yung
posibleng makakahawa. Okay? And then lastly, yung rooming in na tinatawag, no, yung decision po, no, na kung itatabi natin yung bata doon sa nanay, no. Again, I discussed that a while ago, yung tinatawag nga natin na distancing. Kung just in case na magde-decide yung nanay na tatabi, no, yung bata sa kanya, you just have to make sure po na ito ay malayo ng at least 6 feet, no? Or yung tinatawag na 1 to 2 meters away. Para kung sa gayon, just in case mapaubo yung nanay, no, hindi agad makukuha or masasalo ng bata yung infection yung virus, no, na maaring kumalat at mailapit sa bata. Okay? So these things po ang dapat i-consider, no? So on that note, ang ating objective dito, yun nga po sinasabi natin, maibigay pa rin, no, yung tamang pag-aalaga sa ating mga buntis na mga anak. Primarily, sila po maibigay yung tinatawag na adequate care para sa mga manganganak. Wala ho tayong iibahin tayo because of this season, because of this circumstances, pero hindi ho natin babawasan, no? Magkakaroon lang ho siya ng mga extra measures para ma-provide pa rin natin yung mga yung mga nararapat, no, na pag-aalaga sa kanila. At the same time, kailangan din ho natin ma-address yung concerns, no, nung nanay at saka nung kanyang magiging anak, na kahit may risk, no, sa mga measures na gagawin, but then meron pa pong mas mahirap lamang, no, na mga measures katulad nung laging paghuhugas ng kamay, nakamask sila all the time, no, kahit katabi nila yung baby, para lang ho malimit, no, yung sinatawag natin na maaring pagkahawa ng baby. Okay? So I think that will be the last slide. And the other measures, no, I mean the other part of this program will be addressed by Dr. Krisha. Thank you so much, Erwin. And I'm sure maraming natutunan ng ating mga audience, ang ating midwives. We do encourage you to please write down your questions, issues, and concerns sa ating comment box para mamaya ma-attendan po natin. Okay, so just for a few reminders, can I have the first slide? I would like to encourage our midwives to really develop an infectious disease preparedness and response team. Bakit natin sinabi yon? If you take a look at this slide, makikita po natin na mayroon pong segment at portion ng ating mga pasyente na kahit positive COVID sila, wala hong minamanifest na signs and symptoms. Yan yung tinatawag nating asymptomatic. That is why we are encouraging our midwives to treat the patients as if they are really with COVID. Dahil kung ganito po yung inyong mindset, mas madali po na maisa sa puso at maisa sa isip that you need to protect yourself while providing the same care that we have for our patients. Ang sunod po natin paaalala, meron na po tayong bagong normal. Pakita po natin yung susunod na slide. Na kung saan, bawat kilos, kailangan we encourage them na meron po tayong paghuhugas ng kamay. So yung meron po tayong tinatawag na kumbaga parang lying in kit na binibigay. Ngayon po, kasama na po ang sabon at kasama na rin po ang alcohol. We should ensure that our patients at tayo kailangan palagi naghuhugas ng kamay. So pareho po tayo nakamask so that we will appropriately protect each other. And something very interesting, sa susunod na slide, kung titingnan po ninyo, alam po natin na lahat tayo nagwo-worry and we are always encouraging na kailangan may PPE. Pero kung titingnan po natin sa rank ng hierarchy of controls, nasa baba po ang PPE in terms of controls that we could institute. So I do encourage our owners ng ating mga lying in at saka yung mga staff po natin to do something more than this other than PPE. Maaari pong may signage tayo sa pagpasok po ng lying in. Pwede natin ilagay, please wear your mask, para meron tayong pagpapaalala sa kanila. All these things, kailangan po i-translate natin sa practical tips. So puntahan po natin yung susunod para ma-discuss po natin. Yung susunod po, pakikita natin yung advokasya ng Philippine Society of Maternal and Fetal Medicine. Kasamahan po natin sa POGS na kung saan nilagay po natin yung kailangan na check-ups at timely check-up po. Minsan kasi hindi lang yung sakit yung ating inaatendahan,
kailangan pati yung fear or anxiety kasama po ito sa ating pananaw. And in so doing, we are also providing the same consultation pero magkaiba lang po ng platform. So nakalagay po dito, we still provide the appropriate care, timely, respectful care, pero minsan may kasamang teleconference. Yung sa teleconference po, I do encourage, okay, wala pa akong platform na kumbaga uniform for everyone, pero dito ho ang encouragement ko sa inyo, not only teleconference with the patient herself, but teleconference kasama po yung partner ninyong OB so that you are properly guided on how to do this. Okay? So let's go to the next slide para meron ho tayong mga practical tips para sa atin lahat. Lalo na pag nag-GCQ or nag-lift po tayo ng ECQ na natin, naglubha ho kami nag-aalala na pag nagdagsaan yung mga tao, makakalimutan na po yung ating mga tips or pinag-aralan over that almost 1 month and a half na naka-ECQ tayo. So please ensure that you schedule your appointments. Kaya po tayo nagpapaschedule ng appointment para hindi po sila crowded. We still maintain the distancing, physical distancing sa ating mga pasyente. Pangalawa, ito po ay ginagawa para ma-ensure natin na nakausap na ho natin sila beforehand, natanong na natin kung ano yung possible na mga simptomas nila. And alam ko ho, as a Filipino, usually kailangan palagi ho may kasama. But this time, since nasa barangay naman ho sila, nasa community, baka ho pwedeng pakiusapan, wala na hong kasama. Okay? And of course, yung foot bath, very simple lang naman po ito. Maglalagay lang maliit na basahan sa harap na meron po tayong timpla na hydrochloric acid ng, kumbaga, ng bleach, 1:10, para masiguro pong yung hindi ho magpapasok ng virus or mikrobyo dun sa ating facility. So again, pagpapaalala, no mask, no entry, 20 seconds na hand hygiene, and to continue on, next slide. Siguraduhin din po that we screen by teleconferencing, by talking with them na walang COVID, at ang first line of defense po natin ay siguraduhin natin na kinukunan po ng temperature. Yung clean the stethoscope para pakinggan po yung heartbeat. Kailangan naka-gloves din po yung ating mga midwives at wag hong kakalimutan, kailangan po lilinisin yung clinic. Yan po yung timpla, 1:100 po para sigurado po tayo na yan yung tamang timpla na gusto natin. Okay? Yan po yung ating sa DOH. Okay. Mga practical tips po natin para sa ating dear midwives. Kung ang dati po sa ating triage, okay, ay face-to-face contact at consultation, pinapaalala po natin yung ating table or desk, pwede po lagyan ng plastic para masiguro natin that we observe physical distancing. Ito naman po ay automatic din sa pasyente. Pag nakita nilang ganon, kumbaga aware din sila na kailangan ginagawa ito para protektahan yung both the healthcare provider tsaka yung patient. Okay? So next slide please. Sa waiting area, kung ang dati po natin sa waiting area, dikit-dikit po yung ating pasyente, lalo na yung ating mga blockbuster na mga midwives at lying in. Paalala po natin, yung mga silya, tatakan po ninyo. Lagyan po ninyo ng marka. Dito uupo, dito sa kabila hindi uupo para maobserbahan po natin yung physical distancing. At pag may nakaupo na dyan, siguraduhin po natin meron po silang suot na mask. Okay? Hindi ho sila kailangan mag-N95. Ordinary mask, kahit cloth mask ko is enough. Okay? Next po. So, ito ho medyo mahirap i-explain. Hindi ho natin sinasabi na kailangan naka-aircon, kailangan merong heparin filter. Hindi po. On a practical sense, pagkausap po natin yung infectious disease consultant, minsan tinitingnan lang po nila yung direksyon ng hangin. Kasi gusto natin yung direksyon ng hangin palayo sa midwife kung halimbawa may discussion between the patient. So this might entail a simple restructuring or rearrangement po ng furnitures and fixtures
para po makikita natin na, ganito pala direksyon ng hangin. So sa sobrang init ngayon, kung maglalagay ho tayo ng ventilador, sisiguraduhin natin na ang direksyon po ay one way. Hindi po yung salubong yung dalawang ventilador or yung electric fan at nakatutok pa dun sa midwife dahil ayaw natin na siya yung sobrang ma-expose. Okay? So next po. Okay, hindi ho tayo nagsasabi na kailangan palitan po lahat ng doorknob. Okay? Pwedeng ang open po natin ay elbow. Pwede rin naman ho, kung meron ho kayong pull-ups na napkin, pwede ho yun yung panghawak ninyo at pangbukas. Huwag ho panyo, kasi yung panyo hindi nyo ito throw away. So kung halimbawa may napkin, pambukas, pagpasok nyo sa loob, I'm sure may waste can doon, tapon na po agad para makikita. Okay, next please. Ito, baka kako sabihin nyo, pinaglalagay ko kayo ng aircon. Sample lang po yan, pero ang binabanggit lang ho natin is that there should be adequate passage of air within the physical setup po. At yung susunod, na-discuss na po tayo nito ni Dr. Erwin, tingnan po ninyo yung dating picture. Sa old, tanggalin na ho natin yung bad habit na hindi ho kasama yung ilong sa tinatakpan. Okay, kailangan po sakop yung ilong hanggang baba po. Okay, and of course, kung kayo po ay nasa delivery area, make sure that you have the level 3 PPE, pero kung nasa triage section kayo, pwede na po yung level 1 or level 2. Okay, and next po, this is just a reminder on the donning and doffing. Ibig po sabihin, I encourage the lying-in owners, maglagay po kayo ng specific na area kung saan po magsusuot at maglalagay at magtatanggal. Okay? Kasi ayaw po natin na dala nyo po yung virus pag uwi nyo po sa bahay. And you need to do this very carefully, hindi po nagmamadali. Kasi sa pagmamadali, doon po yung may chances na magkaroon po tayo ng breach sa observation po ng ating protection sa ating healthcare provider. Okay? So, tingnan po natin ang sample ng delivery room. So, dati, may mga kasamang selfie pa yan. Buong mag-anak nasa loob. At meron pang iba, may live streaming. Okay? Wag na po natin gawin yon. And this time, we ensure that we protect the healthcare worker, the midwife, sa pagpapaanak. Pwede ho natin lagyan ng enclosure, yung buong upper part ng delivery bed, or pwede rin pong gumamit ng aerosol box. Okay? So, depende na po to sa ating mga midwives kung ano po yung feel nila at within the means na pwedeng gawin. Okay? Next, please. So, sabi ko nga, sa postpartum natin, dito maraming siguro pagkain na dinadala, dumadalaw, bawasan na po natin. Mother and baby na lang po sana ang magkasama. Okay? Kasama po ito doon sa strategy na tinatawag natin, elimination ng possible sources po ng contamination. Okay? And next, sa ating triaging, next slide. So, iwasan po, sabi ko nga po, dikit, and maglagay po tayo ng protective barrier. Okay? Na masiguro natin na gagawa natin yung examen, pero hindi po masyadong expose yung ating healthcare provider. And next po, in between patients po, kailangan nililinis nyo yung desk. Kailangan po nagkakaroon kayo ng change ng damit. And kailangan din po nililinis yung instrumento. But at the end of the day, kung halimbawa tapos na po ang konsulta, lahat po nililinis. Ang tawag po natin dyan ay terminal cleaning. This is very ideal. Huwag pong kakalimutan. Ha? This could be accomplished by the midwife herself, or kung meron kayong support staff, turuan po kung paano po gagawin ito. Ngayon, kung halimbawa po biglang nagdagsaan ng pasyente o may dumating, i-control niyo po yung flow ng tao. Kung tingin niyo may sakit na itong taong ito or itong pasyente na ito, ilipat kung halimbawa medyo maluwag-luwag po yung lying in, ilagay na ho sa separate na kwarto kaysa kasama pa ho ng ibang pasyente naghihintay. Okay? So sa terminal cleaning, tingnan po natin yung mga detalye. Meron po tayong tinatawag na two-step cleaning na ginagamitan po natin ng detergent and ginagamitan po natin nung susunod po natin yung sinasabi nating 1:100 na chlorine.
or sodium hypochlorite na mixture upang masiguro po natin na talagang malinis. Okay? Next po. At sa postpartum visit, huwag pong kalimutan ang family planning. Okay? Hindi ko ho nailagay dito, pero mahirap po kasi nagle-labor mag-isa. So, wag din niyo po kalimutan din itanong yung ating postpartum blues question na dati na ho natin na itanong sa kanila. Okay? And also, please make sure that we also ask them about through telehealth. Lahat naman ng tao ngayon, halos lahat, meron na pong Android or meron na pong cellphone. Kaya madali po natin itong matatanong. We should not stop or get disconnected with our patient even after delivery. Kailangan tututukan pa rin po natin sila. Okay? Next slide. With permission po ng Quirino Memorial Medical Center sa ating isang member, si Dr. Vergara, minabuti ko pong ipakita itong sample na ito ng Service Delivery Network. Kasi more than ever, ngayon po namin inaasahan ang lahat ng ating midwives na sapuhin yung mga pasyente lalo na natatakot mga anak po sa ospital. Ayaw po natin na sila pa yung mga anak sa bahay. Gusto po natin ito ay facility-based delivery para handa po sa lahat ng komplikasyon. So kung makikita po ninyo, yung asymptomatic patients, they are assessed to be by the residents as low risk. Yung QRP, ito po yung tawag nila doon sa kanilang service delivery network. Hinahatid pa ho ng ambulansya papunta po sa partner na lying in. Pangalawa po, kung halimbawa tingin naman ng OB ay high risk, ginagawa na ho yung ibang laboratory examinations kung kailangan based sa symptoms like chest x-ray, and kung talagang punong-puno at kailangan ilipat, nakikipag-usap din po sa ating mga midwives para sapuhin itong kakulangan na ito. At ang ating midwives ho kasi ay overloaded ngayon sa trabaho. Yung iba ho sa kanila nagfa-function as birth. So tingnan po natin yung huling slide ko. Ito ho yung Barangay Health Emergency Team. Sa pandemya pong ito, pinakamaraming trabaho po ang midwives. Naasahan ko po sila ho yung kasamahan ko sa ating mga community isolation facility kung saan nagpupunta. Sila rin ho nagmo-monitor, binibigyan ho natin ng telepono, tinatanong nila 4 times a day kung kamusta po ang pasyente. So sa ating po mga midwives kanina, nagbigay-pugay na po si Erwin. Ako'y magbibigay po ng additional na saludo at pasasalamat sa lahat ng ating midwives dahil sa malaking tulong na binibigay po ninyo sa ating obstetrician gynecologist and at the same time sa pagsapo po sa mga pasyenteng more than ever kailangan po tayo. Okay? So, I do encourage you, kung halimbawa po may mga katanungan, we will now take that into account para magdiskusyon na po kami ni Erwin. Okay? So, Erwin, meron ba tayong katanungan dyan that we could address? Questions po, Dr. Crescia, no? Naka-line up po, medyo marami and very interesting kanilang mga questions. But before that, I would just like to acknowledge po yung sa ating question box, sa ating chat box. She mentioned, thank you po sa information. Very helpful po lalo sa amin na nasa birthing clinic para maprotektahan ang aming kalusugan, no? Lalo na ang kalusugan at kaligtasan ng bawat pasyenteng aming hinahawakan. Okay? So, walang anuman po sa inyong comment, but we'll proceed with the first question. Okay, so number 1, protocol po ba ng mga hospital na before sila mag-admit ng kahit anong case ay they must undergo ng rapid test for COVID-19? Sa mga lying-in clinics po ba, pwede rin po ba nilang gawin ito, no? Before namin i-admit at mga anak para safe din ang mag-handle, no, ng delivery. Okay? So I will address and I think I'm very sure Dr. Crescia has also
has something to say to this, no? So number one po, we just have to clarify, no? Kailangan lang po natin na alam kung ano po yung test na gagamitin. Tama po kayo, makakabuti po, no? Naniniwala po kami na scientifically na mas maganda po, mas makakatulong kung matetest po ang lahat ng ating mga pasyente bago po sila manganganak, no? Kaya lang we have to qualify kung ano po yung gagamitin na test, no? Meron po dalawang uri ng test, yung tinatawag na PCR o ito po yung molecular, no? Ito po yung ginagamit na kung kukuhain yung virus na ipapasok po sa bibig or sa ilong para makuha po yung virus. At yung isa naman po yung rapid test na tinatawag or yung antibody na kinukuha sa dugo, no? So sa katanungan po ninyo, kung rapid test yung gagawin, baka hindi ho yun, no? Yung nararapat na test at this point in time, mas mainam po kasi yung PCR. Okay, so definitely, Okay, scientifically, makakatulong. sige, Opo, Dr. susugan Artestra. ko lang yung binanggit po ni Erwin kasi minsan naguguluhan tayo kasi may iba't ibang press release. Pero yung binabanggit pong PCR test ni Dr. Erwin, ito po yung dinidevelop ngayon ng MOA between PhilHealth at saka po ng Philippine Red Cross na kung saan magpo-provide po ng PCR test sa lahat po ng LGU. Ito rin po yung habol namin sa society na kung saan bago sana manganak, matesting na po sila. Dahil malaking tulong po ito sa atin dahil we would know how to handle them. Less na yung gastos kung sakasakali sa ibang mga protectives, sa mga PPEs and everything. Kung beforehand, alam na natin na negative sila. And we could do our built-in protocol. Okay, so hopefully, mapagbigyan po tayo ng DOH, mapagbigyan po tayo ng PhilHealth na makover po itong mga test na ito. Tingnan natin yung sunod na tanong, Erwin. Okay, so for our next question, in cases of suspected cases, what management is the best for the neonates? No, should cord clamping be performed promptly, or still it should be delayed? And is there any evidence on whether delayed cord clamping increases the risk of infection to newborn, or is it cord clamping performed promptly after birth, no? O in other words, alin ho yun ang mas makakainam, no? So sa ngayon po, if I can share, no, latest evidences po na sinasabi, wala pa po talagang pag-aaral, no? They have not proven, no? Ano ho ba yung principle dito? Ang pinag-uusapan kasi ho natin dito, yun nga, no, yung tagal yung exposure ng bata sa environment, no? Kung hindi mo agad puputulin yung cord. So mabilis ba natin dapat ilayo? So dapat puputulin natin agad yung cord, or pwede namang ituloy natin, no, yung tinatawag na delayed cord clamping or yung properly timed cord clamping. So aabutin ng 1 hanggang 3 minuto bago natin puputulin yung cord. Okay? So by evidences po, wala pa po talagang malinaw no, na pag-aaral na sinasabi na mas makakatulong yung immediately puputulin, no? But then again, ang pinaka-safest po kasi sa ngayon, no, tignan po natin, wag ho nating ilahatin, no? Wag nating isipin na for all patients pare-pareho. Tingnan din ho natin yung kondisyon ng mother, okay? At yung choice din po nila kung ano yung kanilang mas makakatulong. Kasi kung medyo ang pasyente ay mayroong mga simptomas, no, at medyo malala, mas mainam, no, na baka pwedeng i-decide mo na at 1 minute iputulin mo na yung cord. Okay? So, yun po, yun yung mga iniisip natin na yun yung mga dapat i-take natin into consideration. But as of now, wala ho kasing malinaw with regards to that, but it will be safe, no? Yung properly timed cord clamping, basta nakalayo yung bata. Sa akin, pwede naman po, no? Pwede pa naman pong gawin, no? Kahit hindi putulin agad yung cord at ilayo yung bata. Okay, so meron certain leeway for individualizing depende sa condition sa assessment po ng ating mga komadrona. Okay, so sige, tingnan po natin yung can we answer this? As mentioned many times that you urge midwives to attend deliveries rather than home delivery. Okay, so what is now your stand? Yung mga Gravida 1 and Gravida 5 and above policy that POGS is recommending. I guess Dr. Keshaw could help us with regards to this. I think they're addressing po yung mga Gravida 1 at Gravida 5. No? Yeah. Unfortunately, hindi po sa amin nakapatong na balikat ang desisyon as to Gravida 1 and Gravida 5.
dahil meron po tayong accrediting body at ito po yung Department of Health na Licensing Bureau under Attorney Lutero, na kung saan sila po ang nagsusuri ng accrediting mechanism for this one. Sa akin po, wala po tayong problema in terms of ensuring na patients are better off delivering in a facility. Okay? Ayaw po natin ng home delivery because definitely sa bahay, sino po ba mag-a-attend sa kanila? Pangalawa, pag facility delivery, at the very least, alam po natin, BMONC trained yung mag-handle sa kanila. So, to answer the question on Gravida 1 and Gravida 5, hintayin po natin yung pag-address ng legalities ng Bureau of Licensing under Attorney Lutero. But for now, general statement natin, we propose and advocate for facility-based delivery. Meron pa ba, Erwin? Yes, medyo marami po, no? This is an interesting question. Kung wala pang transmission while buntis, no, si nanay, paano po nangyari na naging positive si baby after a few days? Okay. So, sa ngayon po, uunahin ko po yung sagot na, alam niyo po, itong virus na COVID-19, no? Ang tawag po namin dito, it's a novel virus. Bago po siyang virus, emerging infection, ibig sabihin paiba-iba po, no? Hindi pa ho natin alam yung behavior ng virus na to. Kaya po kung makikita po nyo, mapapansin po nyo yung sa mga unang araw, no, ng virus, iba-iba po, no, or medyo mas mahigpit yung ginagawa natin ng mga measures, no, na dapat medyo make sure na malayo, ilayo agad yung baby, no, i-clamp agad yung cord, no. But as we go on, no, nakikita na ho natin kung paano talaga, no, kung paano talaga yung epekto ng virus, then mas nagiging mas maluwag tayo, no? So going back to that question, na-address na po natin ito kanina, na I think na banggit ko po na wala pa pong pag-aaral, no, na maaring maihawa nung nanay yung sakit, no, sa kanya magiging anak, no. However, dahil bago nga po yung virus at hindi pa tayo ganap na nakakasiguro, dapat mag-ingat pa rin po tayo, no. So sa mga lumabas sa pag-aaral, hindi po siya, no, hindi ho siya nakukuha sa dugo, or hindi ho siya nakukuha sa amniotic fluid or sa panubigan, no. So kung meron ho mga reports na tayo ay natatanggap na yung nanay ay walang sakit, subalit yung bata ay nagkaroon eventually, doon na ho pumapasok, no, yung possibility talaga nung tinatawag natin na droplet transmission, no. We have to tingnan po natin ng maigi, no? Kasi medyo kulang yung question. Hindi ko po masabi kung saan nakuha ng bata yung sakit eh. Naiuwi na ho ba yung bata sa bahay? No? In that way, nagkakaroon ho tayo ng information na maaari baka sa mga nag-alaga, no? Yung mga nag-aalaga, kaya doon ho babagsak yung, doon ho i-explain yung principle na kung bakit nire-recommend din natin na ililimit din ho yung mga taong yung healthcare workers na a-attend sa pasyente, even yung family members hindi ho natin ini-encourage na lahat ay lalapit, no. Very common sa ating mga Pilipino, paglabas ng nanay at ng baby, nakalapit po, no, yung buong pamilya, no, even yung mga kapitbahay nakalapit lahat, no. So dito po, no, pwedeng makuha kasi nung no, may tinatawag natin na community transmission na, no. Maaring yung mga nakapaligid doon sa mag-ina, sa nanay at sa baby, sila na po yung pwedeng makahawa doon sa bata. Okay? Okay, Erwin, pwede ba natin Yes. iduktong? Yes, Dr. Siguro kung hahalik ang daddy or ang lola na kasama sa bahay, dapat lahat nakamask na. Kasi napakahirap pagbawalan, lalo na kung panganay ito, or let's say, siyempre bagong panganak, new member of the family. So all precautions have to be observed. Okay? Yes, very important po yan, ano? So for our next question, okay, it's a little related. Okay lang po ba na mag-clean gloves habang nag-Leopold's maneuver, or pwedeng hindi na po mag-Leopold's maneuver? Okay, so again, kung balikan ko po yung kaninang nabanggit ko, despite po na nandito tayo sa health crisis na to, I think it's just proper, no, na maibigay pa rin po natin yung talagang tamang pag-aalaga,
no, tamang pag-aalaga sa ating mga pasyente, sa mga buntis. Kasi kung hindi ho natin gagawin yung Leopold's maneuver, maaring baka hindi ho natin ma-miss natin yung diagnosis, hindi ho ninyo malalaman, baka suhi na pala, no? Hindi ho na-advise properly. Okay? So talagang we have to make extra effort. Talagang kailangan po ninyong mag-gloves, no? Para lang ho mahawakan yung pasyente. Prevention po yun ng pasyente from you na hindi ho siya magkasakit. At the same time, protection mo din po, no? Bilang healthcare worker na kung sakaling siya rin ay may sakit, hindi rin ho niya maipapasa. Okay, but then again, bottom line, I guess for me as a message, hindi ho kinakailangan may magkulang, no, dun sa pag-aalaga na gagawin sa kanila. Baka mas lalong makasama, no? So we will not shortchange the patient. We will provide the standard care. Meron lang mga proteksyon ng ating healthcare provider. Okay. So, and then we'll go to the last 3 questions po ito. Just fast answers lang, I suppose. Maybe the question is a COVID patient tapos nanganak, and then is the bag of water infected with the virus? Okay, I think I addressed that kanina. So far po sa mga pag-aaral, wala pa pong nagsasabi na may virus na nakuha doon sa amniotic fluid. Okay. Pero sabi nga natin, novel virus ito, so abangan natin yung mga ebidensya. We advise Yes. our midwives to ensure that your charts are intact para later on, pag kailangan po to sa ating pag-aaral, madali po natin ma-retrieve. Okay, and for next question. Okay, it's been established that the virus is transmitted via droplet and only droplets. So the virus cannot be spread through vaginal secretions, no? I think it's related to that, no? So hindi po siya makukuha either through blood, bag of water, no, yung panubigan, no. May mga pag-aaral pong ginawa, no. Although yung mga pag-aaral po na yun ay ginawa lamang yung mga unang pag-aaral sa limited number po, no, ng mga nanganak. I think the first release of this evidences halos sa 10 bata lamang po ginawa, no. So I mean yung mga succeeding studies naman ganun pa rin po, no. It's still negative using those body fluids. Okay, And so then, we have the last question. the last question will be in terms of rooming in, do you personally suggest to still practice rooming in with strict social distancing, or is it better to just isolate the mom from the newborn if mother is COVID positive? Sino po ang gusto niyong mauna sa atin, Dr. Clistia? Ikaw na muna, tapos Sige po. sisigundahan kita. Sige po. For the rooming in, of course, alam po natin, no? Alam natin yung advantages na dapat magkasama yung bata, no? At yung mother. Okay, so dahil nga ho dito pumapasok yung tinatawag natin na distancing, no? So kung ano po yung ina-apply natin for the general population, even sa adults, we will apply now, no, to the mother and the newborn. Kaya lang dapat natin isaalang-alang kasi yung advantage, no, na yung bata ay mas nakatabi sa kanyang nanay, mas magiging maganda yung bonding nila. Okay? So for me, again, the decision should be individualized. Okay? So tingnan po natin ano yung mga circumstances, no? Ano po ba yung presentation ng ating mother? Malubha ba yung kanyang kondisyon? Okay? Tingin nyo ba meron siyang virus, no? Siya ba ay nagtataglay ng mga simptomas? So in that way, baka no, mas malaki yung potential niya na maikalat niya yung kanyang infection. So dapat ihiwalay mo na lang, i-separate mo na lang siya totally, no? But then kung ang pasyente naman po ay walang symptom, we're just on the part na we're just making sure of it, no, na sino-suspect lang natin or tinitreat natin siya as a suspect, then wearing the mask all throughout, no, at all times is already enough, no. May protection ka para hindi mahawa yung baby. At the same time, no, maibibigay po natin yung nararapat na bonding nung nanay at saka nung bata. Just make sure na every time po nahahawak yung nanay doon sa kanyang baby, lagi po siya talagang maghuhugas ng kamay. Okay? At yung any part ng kanyang katawan, kasi pag lagi po kayong nakamask, ma-avoid po nung isang tao, no, na humawak sa kanyang muka. So pag hindi ho niya nahawakan yung kanyang muka, mas ina-expect natin na yun ay malinis. But adding to that,
dapat regular pa rin po, no? Every time, no? Regularly magwa-wash ng kamay. Okay. Yun sa akin naman, on a different aspect ko sasagutin yung katanungan. Yung tanong kasi is COVID positive already. So ako, ang suggestion ko kung halimbawa nanganak to sa lying in, ensure na ma-discharge agad ng maaga. Coordinate with your SESU. Almost all na po ng ating mga LGU, lalo na sa NCR, kaya ko binabanggit kasi that's the most badly hit. Meron na hong tinatawag na community isolation facility. So in this way, magkakaroon na ho tayo ng say step down. Ito yung hospital. I hope hindi ho sa lying in ng anak yung positive. Meron ho tayong means na ngayon na ito po ay mailipat sa isang community isolation facility. Lalo na ho kung halimbawa ang home condition ay not conducive for a home quarantine. Halimbawa, isang kwarto lang, lahat magkakasama po. Mas mabuti na po na ilipat natin sa community isolation facility. Papayagan po yung nanay at yung bata na magkasama, okay? Pero pareho pong bibigyan ng appropriate care at that time. Kasi pagka nailayo na natin, na-eliminate na natin yung chance of times 3, times 4 na maihawa po sa household. So I guess this advice is just to ensure na meron po tayong fasilidad at kasama namin, kabalikat natin kayo sa pag-explain na kailangan po talaga ito na ihiwalay. Because the mere fact na ihiniwalay natin lessens or eliminates the chance of infection. Naka-cohort naman po yung community isolation. Magkakahiwalay po ng Okay, iba no? pang bagay. Okay? So, yun po. Maraming salamat po. Okay. So I think that was the last. Dr. Erwin, we have discussed all throughout the night the COVID, how we approach and manage patient during pregnancy, delivery, postpartum, and lactating. And ang dami namin natutunan sa iyo. Bigay ng short messages para sa atin. Opo. Okay, so nagpapasalamat po ako, no, sa ating mga midwives, no, dahil po sa pagiging partners namin, no, sa napakalaking challenge na ito, no. Naging busy po kami, no, but we to address, no, all our concerns, hindi lang po sa mga doctors but especially, no, sa kayo pong mga midwives. Napakalaki po, no, ng tulong na maibibigay ninyo sa amin. Sa ngayon po, as a matter of fact, kami rin po mismo, no, nag-e-encourage sa aming mga pasyente, no, na kailangan, no, na sila ay matignan at meron po kaming mga kabalikat katulad po ninyo. So with all those informations po na naibigay namin, we do hope, no, na marami po kayo natutunan at magiging confident po kayo, no, on how you will address and how you will accept the challenge on addressing this pandemic po na nangyayari sa atin. I mean, rest assured, no, that we will continue, no, to give you updated informations, no, kung may mga bago pong mga ebidensya, no, na maaring makatulong, no, makatulong sa pagbabago ng ating mga measures para pagbigay lang po tayo ng mga tamang pag-aalaga para sa ating mga pasyente. Okay? So again, thank you very much, no, to everyone for taking time, no, na makinig po sa atin, no. We do hope, no, that in everything magkakaroon po tayo ulit, no, ng mga pagbabago, no. Magampanan po natin 'to para lamang po sa proteksyon para sa ating mga pasyente, sa kanilang mga magiging anak, sa kanilang pamilya at hindi lamang po 'yon, including po, no, sa kanilang mga sa ating mga sarili mismo, no. Kailangan makapagbigay tayo ng tamang pag-aalaga nang hindi rin po tayo magiging at stake. Okay? With that, that's all we have for tonight's live session. Thank you so much, no, for joining us here. And we hope, no, that you all learned a lot. No? We salute you again, our dear partners, the midwives. Thank you very much and have a nice evening.